Kung sino man ang ano nito, yari ito. Yari kayo dito. Pero wait. Dito pa lang may nakita natin akong palyado. May nakita agad akong palyado, guys. Wait. Ano yung title nito? President Bongbong Marcos' son, Sandro Marcos fuels drug scandal of Marcos family by regular cocaine parties in Thailand. Okay. Binago ko na yung title, ha. Eksklusibo! Sandro Marcos huli sa coke party sa Thailand. May katotohanan ba ito? Ganyan. Hindi na. Huwag na yung sinatch ite. Huwag na. Pinangalanan na siya sa article, eh. Di ba? One night in Bangkok. Wait. Wait. Sige. Pag-usapan muna natin ito bago ako magko-comment. Wait lang. Kasi, ako, meron akong alam na as in legit, dating anak ng presidente na pumarty sa Thailand at nag-drug siya sa Thailand. Oo. May alam ako dyan. Legit yan. No joke. Oo. So, hindi lang si Baste. Duling ba yan? Okay, wait. Okay, pag-usapan natin ito. Okay. Ito sabi ni, Time Business News. Exclusive, President Bongbong Marcos' son, Sandro Marcos, fuels drug scandal of the Marcos family by regular cocaine parties in Thailand. Wow! Ulit-ulit, paulit-ulit, uulit-ulitin ko, uulit-ulitin natin, uulit-ulitin ko, paulit-ulit na lamang siya. Ito sabi. Last month, Philippine Senator Amy Marcos triggered another political storm in the southeast country by publicly alleging that her brother, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., along with his wife, First Lady Lisa Araneta Marcos and their son, Representative Sandro Marcos, are using illegal drugs. These allegations are part of a public feud within the Marcos family intensified by political differences. Okay, alam na natin lahat yan. So, nagbigay siya ng background tungkol doon sa nangyari sa INC. Which by the way, nangyari dito, nung nangyari itong sa INC, it caused its immediate shutdown. Waiting ko. Nung nagsalita ng ganito si Amy, nag-shutdown ang rally. Alam niyo kung bakit? Sabihin ko ba? Ako alam ko kung bakit. Ay, nako. Let's put it this way. Para lang may idea kayo. Nung nagsalita kasi si Bababel, meron nung nagalit. Hindi galing, nakakagulat dito, hindi galing sa administrasyon yung nagalit. Hindi sa administration. Not from the government. Basta may nagalit. Oo. At yung nagalit na ito, sumugod sa rally. Sumugod. Nagkagulatan ang lahat na biglang sumugod itong tao. Apparently, this person has a lot of influence sa grupo na yun. Nung biglang sumugod, ang sabi, bakit nyo hinayaan magsalita ng ganyan dito sa rally? Gumano. Itigil nyo lahat to. Ayun, di shutdown. Shutdown. Tigil ang lahat. So, hindi ko sasabihin kung sino. Basta yun ang kwentong nakarating sa Anyway, kaya tingnan nyo ngayon ng INC, medyo laylo sila. Laylo sila ng konti. Sandro Marcos, House Majority Leader, hit back at Aymin, called her accusations a web of lies aimed at destabilizing the government. Totoo naman. And advancing her political ambitions. Tapos ito na ngayon yung expose. Yan. Exclusive evidence show that Sandro holds routine drug parties in a secret mansion in Thailand. Internal records state that the president's son regularly flies to Thailand to spend weekends there. For instance, Sandro took a flight PR 730 and landed in Bangkok
on April 25th. 2 days later, Sandro flew back to Manila, PR 731. Okay, dami. Okay. Are his regulars. Okay. So, yan. Okay. So, yung kanyang flight records to. Okay. Sige, fine. Wala problema. Pumunta siya ng Thailand. Who cares? Uy, bawal to, ha? Bawal to. Bawal to. Pati passport number, pinakita nyo? Kung sino man ang ano nito, yari ito. Yari kayo dito. Pero wait. Dito pa lang, may nakita na agad akong palyado. May nakita agad akong palyado, guys. Wait. Ito ba yung passport na ginamit papuntang Thailand? Ito ba yung passport na ginamit papuntang Thailand? 25, 24, 23, 23. Ito ba yung passport? Ito yung passport na ginamit? What expired? Bakit expired? Ang bobo ng gumawa na ito, promise. Nakuha niyo yung records. Allegedly, nakuha daw nila yung flight records. Allegedly, nakuha ang flight records. Ang dali naman pekein ito. Digital to eh. Pwede akong gumawa sa Excel nito ngayon. Pwede akong gumawa sa PowerPoint nito ngayon eh. Ito, yan mismo. Kayang-kaya kong gawin yan sa PowerPoint ngayon, guys. Diyos ko, napakadali na ito. Hindi naman niya kailangan ng diplomatic passport kung kung hindi naman official business to eh. Kung bakasyon lang, walang problema. Gamitin niya yung personal passport niya. Pero kung official business, pwede niyang gamitin yung kanyang diplomatic passport. Walang problema dun. Hindi naman issue yun. Pero, allegedly, kasi titignan mo yung logic eh. The logic is, nagpakita sila ng picture ng flight details. Meron 23, may 25, 25, 24, 23 ulit. Nag-skip. Weird naman. May flight number pa. Flight number. Tapos, so ang logic ngayon is nakuha nila yung flight details. Definitely, nakuha din nila yung image ng passport na ginamit. Di ba? Kasi pinipicturean yan eh. Ini-scan yan sa immigration eh. Bakit expired? So kung 2023 siya nakabiyahe, bakit expired yung ginamit na passport? The records show that the representative even traveled to Thailand for drugs on business days. Okay. For drugs on business days? What do you mean? Huh? A fan of Sandro on October 2, 2023 posted on TikTok a video of Sandro before going to Thailand. Another post indicates representative also traveled to Thailand on January this year. 2023. Okay. Kasi sa TikTok. Ito yung TikTok. Ito yung TikTok eh. 2023 to. Okay. Asan ang drugs? Akala ko ba drugs? Kasi, nakakatawa eh. Yan. The record shows, okay. Tayo ito? The representative even traveled to Thailand for drugs on business days. Okay. Nasaan yung drugs? Nandito sa lalagyan ng mani. Insiders also revealed Sandro's secret base in Thailand. His cocaine heaven is a luxury villa in Azur Samui, Suratani, with ocean views, golf facilities, located 20 minutes away from the airport, blah, blah, blah. Okay. Couple, okay. Ito yung property daw, allegedly. Yeye Vivas, Sandro Marcos' chief of staff, legal owner of Azur Samui. Teka, tinan natin. Tinan natin sila may-ari niyan. Azur. Airbnb. So, paano si Sandro magmamay-ari niyan? Airbnb pala yung link.
Akala ko mansyon. Condominium. Diyos ko. Condo. Developed by Azur Samui Company Limited. Azur Samui construction was completed in 2018, blah, blah, blah. Okay? Stay in touch daw. So, hindi siya mansyon. So, condo siya. Luxury condo siya. So, in short, para siya dito, kung bibili ka ng condo sa BGC, ganun siya. Oo. Rumors about the Bongbong's drug use aren't new. Tingnan niyo, saan nakakita ng ng matinong writer na hindi marunong gumamit ng simple grammar, di ba? Apostrophe S, apostrophe T, di ba? I mean, baka Chinese ang sumulat nito. It first came out in 2021 from Rodrigo Duterte, followed in, anong 2021? Ano yun? Hindi ko alam yung 2021 na yan. Yung election, oo. Tapos si Nikki Cosseteng, na sinasabi daw, lagi daw high, okay. 2024 daw, nung Senate hearing dahil sa PIDEA leaks, okay. Though Bongbong Marcos once demonstrated negative drug test resulting to his presidential campaign, okay. Kino-question pa rin daw dahil hindi raw nagpapa-hair follicle, okay. So far, the presidential family's denial of drug addiction is proved as flawed as a Swiss cheese. What does that mean? Daming butas? Daming butas daw. Recent expose further fan the flames of call for transparency. Okay, dahil nga daw dun sa ano. Senator Imy's accusation ng Sandro proved true with evidence. Asan yung ebidensya? Asan yung evidence? Wait. Asan yung ebidensya doon na pinakita ni Amy? Wala naman siya pinakita ebidensya. Alam niyo mga kababayan, actually, ganito nga eh. Iniisip ko, kung totoong may ebidensya, si Amy ang makakakuha. Alam niyo kung bakit? Kasi ganito eh. Ang sinasabi kasi ni Amy, ni Bababel, kapag daw sabog si BBM, si Presidente, tawag dito, kapag daw sabog siya, ang nag-aayos daw ng lahat ay si Bababel. Si Bababel daw nag-aayos ng lahat. Okay. Ngayon, mga kababayan, sinabi ni Amy, ni Bababel, na drug addict daw yung kapatid niya, tsaka yung asawa, tsaka yung anak. Diba? Si Sandro. Drug addict daw. Tapos wala siya na ipakita kahit isang picture na sabog si Bobo. Or kahit isang video man lang na siya mismo yung nag-aasikaso ng paglilinis. Di ba? Siya talaga posible magkaroon ng ebidensya dyan. Kasi alam niyo mga kababayan, lalo na, halimbawa, kung isusumbong ko sa kapwa pamilya ko, halimbawa sa nanay ko or sa tatay ko, God rest his soul. Let's say lang, halimbawa yung kapatid ko sabog. Tapos isusumbong ko sa mga kamag-anak ko kasi hingi akong tulong. Patulong naman kasi yung kapatid ko sabog na naman, ganyan. Tingnan niyo itsura. Send ko yung picture. I-picturean ko. Tingnan niyo itsura, sabog na naman anak niyo. Di ba? Ganyan tayo mga Pilipino eh. So I was actually assuming or I was expecting si Amy, si Bababel would be showing proof. Magpapakita siya ng ebidensya. Di ba? Picture, video, or what have you. Lalo kung sabog. Kasi kung ako yun, dadalhin ko sa ospital. Kasi baka overdose naman ang pala. So, dadalhin ko sa ospital. Pero wala siyang pinakita ni isa. Diba? Wala siyang pinakita ni isa. Meron ba siyang ipinakita kahit isang picture man lang or screenshot man lang nung nila, conversation sa pamilya nila. Look at Bongbong, he's sabog again. Ganun. Diba? Ganyan sila magsalita eh. Mga alta kasi eh. Look at my nephew. Look at my stupid nephew. He's drugged up again. Sandro. Halimbawa lang. Kasi magsusumbong ka sa kapamilya mo eh. Pero mga kababayan, meron akong alam na totoong meron drug problem sa pamilya nila. Ito dito obvious eh. Fake tong article eh.
Una, fake to. Fake yung travel, yung itinerary. Fake yan. Fake, well, this could be a real passport, but this is an expired passport. So, assuming na dahil na nakuha nila yung orig na dokumento, kung totoong orig, dapat makuha din nila yung tamang passport. Kaso hindi, 2020 pa ito mag-expire. Nag-expire. 2020 pa nag-expire. Tapos, ito mukhang mga screenshot lang to galing sa social media ng mga kung sino-sino. Oh. Tapos, hindi natin alam kung, hindi ko to alam kung ano to eh. Ngayon ko lang narinig yan eh. But alam nyo mga kababayan, merong isa na talagang naging sabog. Oo. Teka lang, titignan ko kung nandito pa yung picture niya. Meron siyang picture na sabog siya sa Thailand. Kakatapos lang niya mag-marijuana. Yung wake and bake. Papakita ko sa inyo ha. Okay. Ito, sabog sa Pampanga. Baked. I think this is fentanyl. Sabog sa Pampanga. Ito pa sabog ulit. Saan pa ba? Meron isa sa Thailand eh. Ay, wala yung sa Thailand. Merong isa sa Thailand kasi kita yung background. Tapos yung background niya, puro Thai characters. Di ba? Wake and bake, sabog. Ito legit. Siya talaga yan, namin niya yan. Dalawa. Nasaan na ba yung picture na yun? Yung mukhang sabog si Baste. Ayan, ito yun. Sabog sila sa Siargao. 2016 guys. Papaupo pa lang si Digong. Sinagad na siguro ni Baste. Ayan, sabog. Sabog! Meron pang isa to eh. Yung talagang mas kita yung sabog silang dalawa. Meron pang isa yan eh. Yung sabog talaga sila. Ito ba yun? Ito. Nakita ko na. Hindi ko nalalagyan ng audio para mas masaya. Hindi ko nalalagyan ng audio. Ito yung sabog. Lagyan natin. Ay, walang audio naman pala talaga. Ayan, sabog si Ellen, sabog. Baked. Wake and bake. Di ba? Kayo talaga mga Duterte, mga hipokrito kayo eh. Niloloko talaga taong bayan eh. Di ba? Anti-drugs daw. Ayan, Ano anti-drugs dyan? Nasaan ang anti-drugs? Nasaan ang anti-drugs, guys? Oo. Baka pwedeng pa-remind kami kung nasa. So debunk na to ha. Wala na to, walang kwenta tong si Times Business News. Ang hindi naman kayo hindi naman kayo exciting kabanding. Oo, hindi naman kayo exciting kabanding, grabe. Tapos agad. Debunk agad.